Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, na palagi kong sinasabi yung mga naghahanap sa atin sa Pilipinas para magpagawa ng kanilang mga firearms, mga may problema sa baril, gustong ipagawa sa atin. Wala po ako dyan sa Pilipinas, andi dito po ako sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. Dito po ako nagtatrabaho at 20 years na po ako dito. Nagtrabaho bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Ayan, at wala po kayong serbisyong makukuha sa akin at wala rin po tayong mga ipinagbibili. Lilinawin ko po, magtatanong lang kayo sa akin kung kayo may problema at sasagutin natin sa abot ng ating malit na kaalaman. Ako po ay isang charity vlogger na ang ginagawa kong pagcha-charity ay pagtuturo ng libre. At yung kinikita ko naman dito sa YouTube ay itinutulong ko sa ating 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Bagaman kulang pa ang kita ko dito sa YouTube dahil sila ay 6, hindi ko pa po kaya kitain sa YouTube, kaya sa sariling bulsa ko po kinukuha. At wala po tayong pinapag-aral na graduate ng ating mga anak, kaya po nagagawa natin yan. Ang isa pa po ay ang pagcha-charity ko ay hindi ko ginagawang content ang ating mga beneficiary. Ang ginagawa ko pong content ay malit kong kalaman at yung kikitain dito ay tinutulong ko nga po sa ating 6 na estudyante. At meron po tayong estudyante dito na gusto lamang magpasalamat sa atin na ibinili natin ng mga school supplies nung para siya ay maka-enroll na sa 7th grade. Saglit lamang po at ating ipapanood sa inyo yung video. Thank you to all the subscribers of Pinoy Firearm Instructors. This is all the things that I bought. Okay, isa lamang po yung sa ating mga estudyante na nagpapasalamat sa ating mga 35,000 na subscribers. At binabati ko kayo sa mampanig kayo ng mundo, mga OFW. Maraming salamat sa inyong panunood at lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads, sapagkat may pinupuntahan po ang ating kinikita sa YouTube channel. At yung gusto ko lang i-shout out yung ating mga regular na mga sponsor. Okay, shout out kay Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas. Gayon din sa aking kaibigan na architect dito sa Kuwait, si Architect Arnela Salvador, at kay Jubel Platon, kay Boy Umay, yan. At yung nagtanong ng ating GCash number, si JC Antonio Official. Ito po yung ating GCash number. At dun sa mga gusto pang tumulong, maraming salamat po sa inyo. At makakatulong tayo sa mga estudyante na nahirapan magpaaral, yung mga single parent na mga magulang. Ayan, at gusto ko pa sanang lumaki ang ating pagcha-charity sa mga estudyante. Sana marami pa sa atin tumulong. At thank you very much sa ating 35,100 plus na mga subscribers. Ayan. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa reaction ng isang ating viewers na nag-upload tayo ng video. May nagtanong na kung pwede bang ibala ang 38 sa 357 yon. At ang sabi ko ay wag ninyong ibala ang 357 sa 38. At meron ditong nag-comment si user. Ang sabi niya, hindi po kasya ang bala ng Magnum 357 sa 38 pistol. Mahaba po ang bala ng 357. Kagaya nga ng sinabi ko, ay mahaba ang bala ng bala ng 357 sa Magnum. Okay? Ito po ang kamukha nung pinakita ko sa inyo nakaraang video. Yan, mahaba po ito ang 38, ito ang 357. So kung isusukat natin ito sa bala ng 357 ay ito po may mga baril ako dito. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung ano mga brand, baka tayo ma-strike. Ayan. Okay. Meron tayo dito 2 357 at meron tayo dito 2
dalawang 38. Ito yung dalawang 38 natin. Ito yung isa. Ayan. So, kung susukatin natin ang barrel ng 357, ito yung 357, ito yung barrel niya. Ayan. Ito yung barrel niya. Okay? Sorry, barrel. Ito yung kanyang cylinder. Barrel ako ng barrel. Sorry kakamali tayo. Ito yung kanyang cylinder. At ito yung isang 357. Pareho lang ang haba. Okay? At ito naman yung 38 ay kasing haba din. Okay? Meron dito isang 38 na medyo maigsi ang kanyang cylinder. Pero kung isusukat natin ang bala ng 38 ay sakto lang siya. Sakto lang sa haba niya. So papasok siya dyan. Tama naman yung sinabi ng ating viewers na hindi papasok ito dahil mahaba. Tama yun. Pero ang sinasabi ko ay meron tayong mga baril na mga backyard, mga paltik, ay ito po ay nagkakasya. Yan po ay subok ko na. Nagkakasya po ito sa mga hindi original na mga 38. Nagkakasya ito doon sa mga itong 357. So, ang sabi ko nga, delikadong ibala ito sa 38, ang 357 dahil baka ganito ang mangyari, magkamero ng crack, baka bumigay ang inyong mga baril, baka madali siyang masisira ang baril ninyo. Kaya ang 38 ay hindi ko ina-advise na ibala sa ang 357 hindi ko ina-advise na ibala sa 38. Ngunit mayroong mga matitigas din ang ulo na ang ginagawa kung mga yan ay kasya, pareho ang haba, at kung isasaksak mo, tama naman si user na yan ay pag isinaksak mo ay mahaba, hindi man niya sasagad. Ayan hindi man niya sasagad. Pero ang ginagawa ng iba ay binabarina, pinapalalim yung kasi nga medyo maliit itong banda rito. Ang ginagawa ay babarinaan. So may paraan para yan ay kumasya dyan. Okay? Anuhin lang yan, babarina lang kaunti. So hindi ko ina-advise yun dahil nga masisira ito. So tama yung sabi ni ako naman, pag tama yung sinasabi ng ito yung paglilinaw lang tama yung sinasabi dahil may mga marurunong talaga tayong mga viewers. Tama yung sinasabi ni user na hindi kakasya dahil mahaba. Hindi nga naman sasagad yan. So, ang sa akin lang, yung mga paltik, yung mga local made, ayan ay subok ko na ito ay kasya. Itong 357 at ginagamitan nila ng 357 yung mga Magnum. Yung kanilang mga 38. So, ang mangyayari dyan, masisira yan. Okay? At delikado. Hindi tatagal ang mga baril. Yun ang aking puntos dyan. At ang ginagawa nila, pagka ganitong hindi kakasya, ay palalalimin nila yung butas. Palalalimin nila. So, bawal yun. Huwag natin gagawin yun para ma-preserve. So, ayan lang ang aking paglilinaw na wag nating, ang punto ko dito ay wag nating gagamitin ang bala na ito sa mga 38 na revolver. Wag nating gagamitin at wag nating tangkain na yung mga cylinder ay ating gawa ng paraan para ito'y magkasya. Kung nga ito ay ang ginagawa naman ng iba, kaya ko ito kinontent, ang gawa naman ng iba, kung nga yan ay salpak dyan at kasya din sa butas, para ay yung butas ay i-adjust nila para sumalpak ito. Yun ang hindi ko itinuturo. So, salamat sa iyo user sapagkat pinalaalam mo sa akin yung itong comment na ito at mabigyan natin ng babala yung ating mga viewers na kung sakaling magtangka silang magbala nito sa 38 ay wag na nilang gawaan ng paraan yung kanilang mga cylinder na pagkasyahin pa ito.
wag na ninyong gawin. Dahil ang katuwiran ng iba ay mas malakas. Mas malakas dahil may kinuha akong datos ng may kinuha akong datos ng lakas ng 357. Ang 357 ay 1,100 feet per second. Samantalang ang 38 ay nasa 800 lang. Nasa 800 plus lang feet per second ng sinukat sa chrono. So, ang gusto nila palakasin yung kanilang 38. Yun ang ipinagbabawal ko at hindi ko ipinapayo na yung 38 na lang ang baril, 38 ang baril natin, ang ibala natin ay 357 para malakas. Dahil nga talagang malakas ang dahil nakapanood ng ng pelikula ni Fernando. Nakapanood sa pelikula na malakas ang 357. So pwede natin yang gamitin sa 38. Anong gagawin? Ay di babarinaan yung bula para magkasyato. Yun ang bawal, hindi pa pwede yun. At masisira ang inyong baril ay masisira. So ayan, hindi ako ayaw kong sa inyo ng mga brand ng baril para tayo may strike. So ang sa akin lang ay wag na ninyong i-attempt na gamitin pa. At ang sa akin lang yung 38 dahil nga sa minor siya, pwede ninyong gamitin sa 357 dahil hindi siya makakasira ng baril dahil yun ay ginagawa namin dito sa range. Kaya yung aming mga 357 na hindi nasisira dahil 38 naman yung bala. Mas mahina, mas magaan. Para siyang kumbaga yung hindi siya full, kumbaga sa sasakyan na hindi man siya seating capacity. Kalahati lang yung kanyang unload. So ayun lang ang gusto ko iparating sa inyo. At maraming salamat sa ating mga viewers na nagbabahagi rin ng kanilang kaalaman. Dahil minsan nakakalimot tayo, napapaalalahanan tayo. Thank you very much. Na yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Malinaw na wag na ninyong tangkain na ibala ang 357 sa inyong mga 38 revolver para hindi masira at hindi kayo madisgrasya. Okay? Malinaw yan. Thank you very much sa inyong mga panonood. God bless us all. Hanggang sa muli natin videos. At kung mayroong mga issue ay lilinawin lang natin. So maganda yan. Nalinaw na natin. At yung nagtanong ng Super 38, kung pwedeng ibala sa 38, sasagutin din natin yan. Yung bala na Super 38. Okay. Yun ang gagawan din natin ng videos yan. So, antabay lang kayo. Dahil napakaraming tanong natin, tatlo linggo tayo din nakapag-upload, kaya naipon yung ating mga videos. At yung mga tanong pa ninyo, itanong lang ninyo. Pero bago kayo magtanong, manood muna kayo ng mga videos natin. Baka nasagot na yan. Okay, thank you very much. God bless us all.